Napag-usapan natin ang patungkol sa strategy meeting nitong mga Angels at ang pagka-acquire nitong sila Celario at Tobera ng mga Angelic series ng mga ultimate skills. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Naisipan ko na wag nang i-discuss ang strategy meeting nitong kanilang mga kalaban para mas may thrill ang mga mangyayaring encounters. Kasi pag di natin alam kung sino-sino ang magtatapat, magugulat na lang tayo sa mga mangyayaring match-up. Tsaka mauulit lang naman kasi kapag ini-discuss pa natin ang kanilang mga plano. Kaya mas maganda na diretso na agad tayo sa may execution. Ang i-add ko na lang dito ay yung mga necessary na info. Ito ay patungkol sa Regalia Dominion nitong si Michael. At first look ay napaka-overpowered nito. Kasi nga kaya nitong i-dominate ang kahit na sinong tao. Pero meron nitong requirement. Kailangan mas mataas ang existence value mo dun sa may i-dominate mo. Kasi may i-subtract ang value nun sa sarili mong value. Magbigay tayo ng example. Ang existence value nitong si Yuki ay around 2 million. Habang ang existence value naman nitong si Michael 90 million. Kaya madaling na i-dominate itong si Yuki Kagurazaka. Kasi kapag isinubtract natin yon, may 88 million pa na tira itong si Michael. Yun ang dahilan kung bakit walang palag itong si Yuki sa kanya. Pero kung ang susubukan niyang gamitan itong Regalia Domination na ito itong si Veldora, hindi siya magsasaksi dito. Dahil halos same lang sila nitong si Veldora ng value. 90 million ang kay Michael at 88 million naman ang kay Veldora. Masyadong malapit itong value nito sa kanya. Linawin ko lang uli na iba yung Regalia Domination sa may control ni Michael sa mga Angelic Series skill user. Pag Angelic Series skill user ang isang individual hindi na ito kailangan na i-deduct pa sa may existence value nitong si Michael. Kaya nagawa ni Michael na makontrol itong si Velsard nang hindi na ito dinededuct sa kanyang value. Pero kung si Veldora nga itong kokontrolin niya Regalia Domination ang kailangan niyang gamitin. Dahil ito wala namang Angelic Series na ultimate skill. Ang balak ngayon itong sila Michael idagdag sa ranks nila itong si Leon Cromwell. Dahil ito isang madaling target ng domination kasi Angelic Series skill user na siya in the first place. Ngayon, prepared na silang umatake. Handa na itong Phantom at Insector Army. Ang forces ni Celario ipinaubaya niya muna kina Nice at Dalis. Habang ang forces naman itong si Obera ipinahawak niya kay Oma. Then the rest of the officers umalis na para pumunta sa mangyayaring gera. Gamit ang instantaneous movement nitong si Mai Furuki instantly na nakarating sa may location nila itong kanilang mga forces. At dito na nagsimula ang kanilang surprise attack operation. Dito na rin natapos ang chapter 3 ng Volume 18. Simula na agad tayo sa may Chapter 4. Ito ay pinamagatan na Shattered Ambition. Balik na tayo sa may point of view nitong sila Rimuru. So nakareceive nga siya ng report na galing kay Dino na nagsimula na nga daw na gumalaw itong sila Michael. Tapos inireport din itong si Dino na umalis na daw itong si Obera. Hindi pa daw ito alam nitong si Michael. Kaya balak niya daw ito na i-report sa kanya. Napailing na lang dito itong si Rimuru kasi hindi niya malaman kung kakampi o kalaban ba itong si Dino. Ngayon kasi nagre-report ito kay Michael. Tapos nagre-report din ito sa kanya. Isusumbong daw nitong si Dino ang betrayal nitong si Obera. Pero change topic na agad nitong si Rimuru. Tinanong niya agad itong si Dino kung ano daw ang balak na unahing atakihin nitong kanilang mga kalaban at nag-reply itong si Dino sa kanya na territory daw nitong si Leon ang aatakihin na una. Kagaya daw ng sinabi niya kanina umalis na itong si Obera. Siya lang daw ang naiwan dito sa mga forces ng mga Phantoms dahil lahat daw ng kanilang mga Phantom forces ngayon on the move na. Bali ginawa ni Dino ang request nitong si Rimuru na hindi siya mag-participate sa kahit na anong battle. Pati daw sila Pico at Gracia forcefully na i-deploy nitong sila Michael. Kaya kapag nakalaban daw ito ng forces nitong sila Rimuru, kaawaan daw sana nila itong dalawang to. Nag-reply naman sa kanya itong si Rimuru na sige daw, paniniwalaan niya daw itong sinabi nitong si Dino. Pero humiri pa itong si Dino sa kanya na meron pa daw siyang isang favor na gusto pang hingin kay Rimuru. Na-realize niya daw kasi na nag-e-enjoy siya sa may work nila nitong sila Ramirez at Vesta. Pero ngayon, bored na bored daw siya sa may Heavenly
Palace. Kaya talunin daw sana agad nitong si Rimuru-san itong si Michael para makalaya na rin daw siya dito. Nung narinig ito nitong si Rimuru, wala siyang nasabi. Speechless siya sa request nitong si Dino. Then after some time, nag-reply itong si Rimuru sa kanya. Tinanong niya itong si Dino kung okay lang daw ba itong ulo nito. Bakit daw ganon ang request nitong kalaban sa kanya? Nag-reply naman itong si Dino na magkaibigan naman daw sila nitong si Rimuru, kaya wag daw maging call dito. Anyways, inihingi daw ba siya nito ng apology kay Ramirez para later on mabilis na siyang makabalik sa pag-work sa may labyrinth. Pero sabi ni Rimuru, ang kulit daw nitong si Dino. Sinabi niya na daw dito nung una na kung gusto nito makabalik sa may labyrinth nila, siya mismo ang mag-sorry kay Ramirez. Hindi yung ipapasabi niya lang ang kanyang apology sa iba. Then nag-change topic na itong si Rimuru. Sabi niya kay Dino, madaliin daw nito ang pagtakas sa may control nitong si Michael. Dahil kapag hindi daw agad nito ginawa yon, mawawala daw ang title niya bilang isa sa mga Demon Lords. Kasi makikick out na daw siya bilang member ng Octagram. Then merong isang issue na inibring up pa itong si Dino na ngayon daw nakipag-team up na nga ang mga Phantoms sa mga Insectars. Kaya mag-ingat daw itong sila Rimuru kasi nakita niya daw ang Insectar King. First time niya daw na nakita ito at base daw sa kanyang nakita baka daw mas malakas pa ito compared kay G. Crimson. Hindi nga lang daw siya sure kung gaano ito kalakas. Ang alam niya lang daw ngayon kapag nilabanan niya ito ay hindi niya kayang manalo. Sa ngayon daw nagstay lang rin sa may Heavenly Palace itong mga Insectars. Hindi niya pa daw alam kung kailan nila balak na umatake. Kaya wag daw nila Rimuru ibaba ang kanilang mga depensa. Napakahalaga nitong information na inihabol nitong si Dino. Sobrang kinabahan dito itong si Rimuru dahil meron pa palang unexpected na kalaban na maaring mas malakas pa kay G. Crimson mismo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.